Okay, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ngayon start na tayo. Uunahin natin ang pagtasrif, pagtransform ng verb na naaayon sa kanyang transformation. So, unahin natin, tingnan nyo lahat. Ito yung timbangan natin. Timbangan number 1. Nakikita mo lahat yan ay puro. Paala, paalu, hanggang sa baba. Bago lahat, tingnan nyo muna. So, makikita nyo dyan. At, ano bang gusto kong gawin sa inyo? Yung isang book. Wag na. Ayan. So, pag titingnan nyo sa baba, halimbawa ito. So, nakuha nyo kanina yung timbangan. Timbangan ng fa'ala yaf'ulu. Makikita nyo lahat kanyan. And then, pagdating dito, halimbawa, ito kataba. Nasulat niya. Diba isang babae ito? Ay isang lalaki. Pagdating dito, nasulat nilang dalawa. Dito, nasulat nila. Marami nang nakasulat. Kasi meron siyang whom. Ang pumalit sa whom ay yung wow na yan. Pagdating dito, katabat. Merong ta. Ibig sabihin, nakasulat. O ano dito? Nasulat niya. Isang babae. Check muna natin yung saan yung ano nyo? Lata dito. Teka lang. Wala dyan. Okay, kasi makikita natin dito din, discuss na natin nung last kung ano ang ibig sabihin nito, yung mga to. Ngayon, ipasok natin siya sa verb. Kasi tandaan ninyo, ang bawat verb, ang bawat gawain ay meron siyang mga meron na siyang pronoun sa loob. Ang bawat verb, mayroon na siyang pronoun sa loob. Halimbawa dito, dalawa sila ang dahil sa anong meaning nito, huma? Silang dalawa. So pagdating mo dito, silang dalawa ang nakasulat. And then dito, mga babae. Dahil sa hunna, etong nun na yan, pinalitan niya ang hunna. Silang mga babae nakasulat na. Pagdating dito, dahil anta, nakasulat kayong dalawa, nakasulat kayong tatlo pataas, kausap mo na dyan. Dahil nandito na tayo saan? Sa second person, sa mukhatab. Kaya diniscuss ko to sa inyo last week. Ano yung mukhatab? Ano yung gaib? Third person. Ito second person, ito ang first person. Okay, para kapag in-insert natin siya, ilagay natin siya sa verb, alam nyo kung anong itsura niya. Same with dito, anti, katabti, antuma, katabtuma, antunna, katabtunna. Dito, kausap mo isang babae, kasulat ka, pero isang babae ang kausap mo. Katabtuma,
dalawang babae kausap mo. Dito katabtun na, tatlo pataas na babae kausap mo. Dito katabtu, nakasulat ako. Dito nakasulat kami. So ginaya lang natin to dito. Tingnan nyo yung mga last ano nya. Dito walang dagdag. Dito may dagdag alif, waw alif, ta sukun. Tingnan nyo dito. Walang dagdag. May dagdag na alif, waw alif. O pwede rin natin yung doblehin kung gusto natin doblehin. Anong level siya? 15. Page 15. So, kung titingnan natin, gusto ko lang i-compare. Compare natin. Tingnan nyo yung dalawa. Tapos, gawin natin. Compare natin silang dalawa. Kikita nyo ba? Okay. Tingnan nyo yung dalawa. Dito na direct. Anong number? 15 lang. Tingnan nyo yung sinasabi kong timbangan. Halimbawa, kataba. Dito. Fa'ala. Yan ang timbangan niya. Kataba, fa'ala, katabu, fa'alu, and then katabat, fa'alat, katabata, fa'alata, and then fa'alna. Anong timbangan ng kinuha dyan? Yung katabna. So ganyan siya kinuha. Katabta, fa'alta, fa'altuma, katabtuma, fa'altum, katabtum, fa'alti, katabti, katabtuma, katabtuma, fa'altuma, fa'altunna, katabtunna, fa'altu, fa'alna. So makikita mo dyan kung paano ang ibig sabihin ng timbangan, kung saan mo siya i-guide. So ito yung guideline natin. Nandito yung mga pronoun natin para malaman mo kung ano yung pronoun na nasa loob dyan, sa loob ng verb. And then dito sa taas yung madi, kung anong tense siya, kung nakaraan ba siya. Yung mudari, pwede mong gawing future and present tense. And then meron ditong amar command with future tense. So gagayahin lang siya. So ano yung pinag-ano nila? 'Di ba? Yung mga titingnan niyo lang kung ano mga dinagdag, alif, and then dito waw alif, and then dito ta alif, nun, and then ta tumatum, ti tumatunna, and then tu at saka na. So ngayon, kung nalaman nyo lang kung ano yung first meaning ng first verb, alam nyo ng lahat. Parang ipa-plus nyo lang siya kung ano yung pronoun na nasa kanan niya. Halimbawa dito. So, kataba plus huwa, ibig sabihin, nakasulat siya. Ganon lang siya gagawin nyo. Ngayon, kung matanong kayo kung ano ang pinagkaiba ng kataba at kutiba. Anong pinagkaiba ng ma'lum at saka ng majhul? Anong pinagkaiba nilang dalawa? Ngayon, ang meaning ay magkaiba sila sa meaning. Ang ibig sabihin ng ma'lum, alam mo kung sino ang gumawa. Lagay nyo dyan. Ang ibig sabihin ng ma'lum, alam nyo kung sino ang gumawa. Book, 15.
Makikita nyo tong book na to saan? Doon sa Google Classroom. Kasi nakasend na to sa Google Classroom. Anong ibig sabihin ng ma'lum, Yakob? Alaikum po Ustad. Ano po Ustad yung alam niya yung doer? Alam niya ang doer. Halimbawa, nasulat ni Yakob ang aralin. Sinong nagsulat? Sinong nakasulat? Si Yakub. Okay, si Yakob ang nakasulat. Ngayon, pag sinabi kong kutiba Yakob. Si Yakob ay nasulat. Alam niyo ba kung sino ang nagsulat sa pangalan ni Yakob? Hindi po. Hindi po. So, yun ang pinagkaiba ng majhul at saka ma'lum. Pag sinabi mong tulad din dito sa baba, halimbawa, sinabi kong gasala, nakapaghugas siya. Pero pag sinabi kong gusila, nahugasan siya. Nasaan ang majhul doon? Pag sinabi kong gasala, naghugas siya. Pag sinabi kong gusila, nahugasan siya. Nasaan ang majhul doon? Nasaan ang ma'lum? Yung ghasala po yung ma'lum. Ghusila yung majhul. Okay, gasala ang ma'lum, gusila ang majhul. So, ganun yung pinagkaiba ng ma'lum at saka ng majhul. So, yun ang anoy natin. And then, pag sinabi mo, paano siya gawing majhul? Ngayon, para magawa mo yung majhul, ang gagawin mo lang is, sumunod ka lang sa rules. Ang rules ay, gawin mong damma ang first letter sa madi ha. Madi. Ang first letter gawin mong damma. Ganyan. And then, ang second to the last letter, nasaan ang second to the last? Gawin mong kasra. Ganyan. Halimbawa, kataba, naging kutiba. Pag sinabi kong daraba, maging daraba. Gawin mo do dammang first, and then gawin mong second to the last, gawin mong kasra. Duriba. Okay, magiging duriba. Pag fataha ang kanyang ano tawag dito? Ang kanyang fataha, ang kanyang ma'lum, gawin mo do majhul. Futiha. Okay, maging futiha. Ang qatafa, naka-harvest. Qatafa ang kanyang ma'lum, gawin mo do majhul. Tutifa. Okay, magiging kutifa. And then, ang last example is, dhahaba, nakalakad siya, nakapunta. Gawin mo siyang majhul. Duhiba. Duhiba. Okay, dhuhiba. So, yun ang pinagkaiba ng majhul at saka ng ma'lum. Okay, pag sinabi kong, ano yung mga example natin kanina? Daraba, pinalo niya. Pag naging duriba, napalo siya. Siyang napalo. Hindi na siyang namalo. Siya na yung napalo. Okay, pag sinabi kong fataha, nabuksan niya. Pag sinabi kong futiha, anong ibig sabihin nun? Nabuksan siya. Nabuksan siya. Nabuksan siya. Hindi na siyang nagbukas. Siya ang binuksan. Pag sinabi kong katafa, na-harvest niya. And then, gagawin kong kutifa. Anong mangyari sa meaning? Harvest siya. Okay, na-harvest siya.
Hindi siya ang nag-harvest, siya ang hinarvest. Okay, halimbawa, sabi mo, qatafa Muhammadun az-zahrata. Hinarvest ni Muhammad ang mga bulaklak o ang bulaklak. Ngayon, pag sinabi kong kutifat az-zahratu, na harvest ang bulaklak. Hindi ko na ilalagay yung Muhammad. Kanina nung maalum pa, nilagyan ko pa kung sinong doer. While nung naging majhul na, hindi ko na siya nilagyan ng doer. Ganun yun. So, naintindihan ang concept ng maalum at saka majhul? Kung paano lagyan ng meaning? Opo, inshallah. Okay. Pag sinabi kong mana'a, pinigilan niya, paano na pag ginawa kong muni'a? Napigilan siya. Okay, napigilan siya. Mana'a, siya ang nagpigil. Ngayon, pag muni'a, hindi natin alam kung sinong nagpigil sa kanya. Siya ang napigilan. So, yun ang pinagkaiba ng dalawa. So, nakuha na natin, gawing dhamma ang first letter, gawing kasrang second to the last letter. Ganon gawing majhul ang madi, ganon gawin majhul ang madi. Yun lang. Pag mudari naman, paano siya gawing majhul? Ang unang letter gawing dhamma, ang second to the last letter naman gawing patha. Dhamma ang first letter, and then ang second to the last gawing patha. Ganun siya. Ganun ang gagawin sa kanya. Okay. So, ganun din ang meaning. Tingnan nyo dito. Kutiba plus huwa, sabihin mo, nasulat siya. Pagdating dito, dalawa silang nasulat. Dahil ang alif na yan, kapalit yan ni huma. Pagdating dito, kutibu, ang waw na to, kapalit ni hum. Nasulat sila. Silang tatlo. Ibig sabihin ba? Pangalan nilang nasulat. Basta mahalaga, alam mo, nasulat sila. Pagdating dito, sign yan na babae ang nasa gumawa o yung naibul fa'il. So, nasulat siya. Nasulat ang isang babae. Dito sa kabila, nagsulat ang isang babae. Dito, siya na ang nasulat. Next, dalawang babae ang nasulat. Tatlo pataas na babae nasulat sila. Basta i-line mo lang yan dito. Kaya natin to pinag-aralan itong mga pronoun na to kasi nakasalalay dyan ang pagbigay mo ng meaning. Dito, nasulat ka. Dito, nasulat kayong dalawa. Dito, nasulat kayong tatlo pataas yung kausap mo. Dito, isang babae ang kausap mo, nasulat ka. Dito, dalawang babae. Sabihin mo, nasulat kayong dalawa. Dito, maraming babae ang kausap mo na nasulat sila. Sabi mo, nasulat kayo. Ang kausap mo dyan ay mga babae. Dito, sabihin mo, kutibto. Nasulat ako. Ganon. Dito naman, nasulat kami. Ang pinakamaganda lang sa SARP is, pag nalaman mo lang ang isang word, ang una, halimbawa dito, nakasulat siya. Dito yan siya. Pwede mo na siyang i-translate o i-transform papunta saan? Ilang words to? 14 plus 14, 28. 14 plus 14, 28, 56. Plus 6. Ilan lahat? 60? 62 po. Okay, 62. And then, i-transform mo naman, wag na mo na itong masdar kasi marami siyang timbangan, maraming guide, nakakahilo. Pero ito yung ismul fa'il. Ang ibig sabihin ng ismul fa'il, katib, writer, yung takasulat. Tawag sa kanya ismul fa'il. And then, ang maktub naman, ang ismul maf'ul, kung ano yung sinulat mo. Ang tawag doon, maktub. Halimbawa, sinulat ko, nagsulat ako, ganyan-ganyan, kahit ano na sinulat ko dyan. Ngayon, ano nangyari sa pagsulat ko? Sino ang katib? Tinatatanungin, manil katib? Sino ang writer? Ikaw po. Okay, sabihin nyo,
Jumar huwa katib. O Jumar katibun. Si Jumar ang writer. Ngayon, manil maktub o ma maktub. Ano yung sinulat niya? Sabihin nyo, hindi namin alam, hindi namin maintindihan ang sinulat niya. Pero pag nilagay ko lang Jumar, ma maktubuhu, anong sinulat ni Jumar? Anong sasabihin nyo? Ismuha. Jumar maktubun. Ang sinulat niya is si Jumar. So, yun ang ibig sabihin ng maktub. Kung ano yung sinulat mo, yun ang maktub. Halimbawa lang. Halimbawa. Next, sabihin ko, daraba Zaidun Amran. Pinalo ni Zaid si Amar. Pinalo ni Zaid si Amar. Ngayon, sinong namalo? Pinalo ni Si Zaid si Zaid. Amar. Sinong namalo? Si Zaid. Zaid. Si Zaid. Ngayon, si Zaid siya ang darib. Kasi siyang namalo eh. Nakuha nyo? Ngayon, sabihin, tanong naman next, Manil Madrub, sino ang napalo? Si Ama. Si Amar. Okay, so si Amar ang madrub. Kasi siyang napalo, so siya ang madrub. Oh, ganun. So ang madrub, kung sino ang napalo, yun ang madrub. Ang darib, kung sino ang namalo. Okay, next example na naman tayo. Fataha Muhammadun, binuksan ni Muhammad. Fataha Muhammadun baban. Binuksan ni Muhammad ang pintuan. Ngayon, sino ang nagbukas ng pintuan? Ang tawag sa kanya, Fatih. Sino ang nagbukas ng pintuan? Si Muhammad. Okay, si Muhammad ang Fatih. Ngayon, ano ang binuksan ni Muhammad? Babon. Pinto. Oh, Pintuan. pinto. So, ang pinto na yotin, siya ang maftuh. Kasi nakabukas na eh. So, siya ang ating maftuh. So, ang maftuh, kinuha sa timbangan ng ismul maf'ul. Ang patih, kinuha sa timbangan ng ismul fa'il. Ganun-ganun lang siya. Tulad ng kanina yung qatafa. Qatafa, Yaqub, hinarbis ni Yaqub, az-zahrata, ang flower, ang bulaklak. Ngayon, kung tinanong kayo, sino ang qatif? Sino ang qatif? Yakob. Okay, si Yaqub ang qatif. Sino ang maktuf? Flower. Zahra. Ay. Si Zahra, si flower, si bulaklak. So siya ang ating ismul maf'ul. So ganun ang pagtimbang. Kaya sabi ko sa inyo, sa sarf dito nyo malalaman o matutunghayan kung paano magbigay ng meaning, mag-transform ng mga words into more than 60 na meaning. So alam nyo na kung ano yung maktub. Ganun lang timbangan niya. Itimbang nyo lang. Halimbawa, turuan ko kayo paano magtimbang. Halimbawa, ito, di ba? Kataba yan. Naging katib. Sige, tuturong. Katib. Next naman is darasa. Darasa. Sige daw. Gawin nyo lang, dagdagan nyo lang sa first and second na alif. And then gawin yung kasra. Ang third. Ang second to the last. Daris. Okay, ang darasa magiging daris. Okay, fahima magiging Fahim. Fahim. fahimun. Ganun lang. So, ang taong nakaintindi, ang tawag sa kanya fahim. Ang taong nag-aaral, ang tawag sa kanya daris. Okay, ang taong nagbabasa, kasi ang ano niya, ang verb niya ay kara'a, magiging Qari'un. okay, kari'un. Ang taong lumakad, dhahaba, magiging
Zahibun. Dhahibun. Ganun. Ang taong pumatay, qatala, magiging Qatilun. yes, qatilun, killer. Tawag sa mga killer, qatil. Ganun siya. Ngayon, dito naman tayo sa ismul maf'ul. Maktubun. Lagyan mo lang ng mim. And then, simple, gayahin mo lang siya. Always may mim dagdag. Tapos ilagay mo kung ano man ano siya, kung ano man yung first and second letter ng verb mo. Halimbawa, fataha, fa, and then ta, and then ilagay mo yung wow, dagdag yan, silang dalawa, dagdag yan. And then maftuhun, ha. And then gayahin mo yung mga harakat. Fatha, sukun, damma, ganyan. So maftuhun. Albabu maftuhun. Ang pintuan nabuksan. So ganun mo siyang gawin. Okay. Halimbawa naman is yung taong namatay o napatay. Anong tawag sa kanya? Qatala. Ang word ng ano niya, qatala. Maqtulun. Okay, maktulun. Napatay. Kaya ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-qatil, ang taong pumatay, wal maktul, ang taong pinatay, finnar, parehas silang dalawa sa impyerno. Ngayon, tinanong ng mga sahaba, bakit sabi niya, pati yung taong pinatay ay impyerno pa rin ang pupuntahan niya? Siya na namatay, tapos siya rin mapupunta sa impyerno. Kasi sabi niya, ang taong namatay na yun, meron ding planong patayin ang lalaking iyon. Ang hadith na ito tungkol sa mga taong yung magkaway, yung hanggang sa apo, umabot sa kanilang away, simula sa mga ninuno nila hanggang sa nagkaroon na ng apo. Ganun nakatagal yung away nila. Nagbabantaan pa rin sila, parang naghanap lang ng tiyempo na mapatay ang isa't isa. Nakuha yung point dito? Opo. Okay, so yun ang point natin. Ganun siya. Ganun gagawin. Lahat ng verb or 90% ng verb dadaan sa ganitong klaseng transformation kung gusto mo maka-achieve ng iba't ibang klase ng verb. Okay, dito gagawin mo na is yaktubu. Lalagyan mo na ng meaning. Alam mo naman ang meaning ng kata ba? Sabi mo pagdating dito, ano magiging meaning niya is kasalukuyan siyang nagsusulat or sa future pa siya magsusulat. And then, titingnan mo naman, i-line mo siya kung ano yung damir niya, kung ano yung pronoun niya. Huwa, siya. Isang lalaki. Sabi mo, ang isang lalaki na yun, sa future pa magsusulat or kasalukuyan siyang nagsusulat. Pagdating dito, dahil naka-align siya sa huma, dalawa sila. Pagdating dito, tatlo na pataas. Yung wow na yan, kapalit ni hum. Sabihin mo, magsusulat pa lang sila or kasalukuyan silang nagsusulat. Dahil naman sa mudari, kasi ang meaning ng mudari ay present or future. And then, pagdating dito, kausap mo na. Hindi, babae pala dito. She. Diba ang hiya, she? So, magsusulat pa lang siya, ang isang babae. Dalawa silang magsusulat pa lang. Or kuya nang nagsusulat. Or dito, plural, hunna. Magsusulat sila o kasalukuyan silang nagsusulat. So, ganun mo siya bigyan ng meaning. Pagdating dito, naka-align siya sa anta, magsusulat ka, kausap mo na. Kasi saan na tayo? Sa mukhatab. Second person, kausap. Dito, magsusulat kayong dalawa. Dito, magsusulat kayong tatlo pataas ang kausap mo. Dito, isang babae, taktubina. Magsusulat ka, pero babae ang kausap mo, auntie. Dito, taktubani, magsusulat ba kayong dalawa? Dito, taktubna, magsusulat kayo. Kayo pa rin yan. Plural lang ng mga babae. Ibig sabihin mga babae ang kausap mo.
Dito aktubo, magsusulat pa lang ako. Dito naktubo, magsusulat pa lang kami. So makikita mo dyan, iba't ibang meaning. Ngayon, kung tatanungin kayo, ano ang pinagkaiba ng mga ito? Sa row na to, a column na to. Anong pinagkaiba sa column na to? Sa meaning niya, anong pinagkaiba nila? Sinong nakakaalam? Sa column na to, anong pinagkaiba nila? Itong column na to. Anong pinagkaiba nito? Dito. Anong pinagkaiba nito? Dito. Anong pinagkaiba? In a one word lang. Saan sila nagkaiba? Angeline, Aisha. Saan sila nagkaiba, Angeline? Sorry po, Ustad. Nahihirapan ako. Okay, okay lang. Daisy, sa tingin mo, saan sila nagkaiba, Daisy? Kasi puro parehas lang to sila eh. Magsusulat pa lang, kasalukuyan nagsusulat o sa future pa sila magsulat, itong 14 na to. Ngayon, saan sila nagkaiba? Studs, hindi ko rin po siya mag-gets. Okay, hindi rin magets. Si Iman, baka magets ni Iman. Hindi ko rin po mag-gets sa stud. Sorry. Okay, si Yasin, Jihan, okay lang yan. Kung hindi nyo magets, okay lang. Honest yun, maganda yun. Ang napansin ko lang po, Ustad, yung po mga first letters nila, pag po third person nagsisimula sa ya, tapos po pag second person ay nagsisimula sa ta, tapos po pag po yung first person sa alif yung singular, tapos nun po yung plural. Tapos dun sa mga dulo po nila, may mga pagkakaiba din po sa mga nadadagdag. Yun lang po yung napansin ko. Okay, wag ka muna doon sa dulo. Dito muna tayo sa meaning. Anong pinagkaiba nila sa meaning? Sa meaning po nung salita, Ustad? Opo. Isa lang pinagkaiba nila. Sabihin mo nga. Nagkaiba Damir. sila saan? Damir. Nagkaiba sila sa damir. Ang pronoun lang yan nagkaiba. Di ba dito isang lalaki ang gumawa, dalawa, tatlo. Dito isang babae, dalawa, tatlo pataas. Dito isang lalaki, dalawa, and then tatlo pataas. Dito isang babae, dalawa, tatlo pataas. Dito ako, dito kami. According, nakaalay niyan saan sa mga damir na to? Siya, sila, sila. Puro lalaki yan. Isang babae, siya, sila, sila. Puro babae yan. And then, third person. Ibig sabihin, sila yung pinag-uusapan. Pagdating dito naman, nakaalay niyan saan? Ikaw, kayo, kayo. 1, 2, 3 pataas. 1, 2, 3 pataas. And then, puro lalaki yan. Dito naman, ang kausap mo yung mga babae. 1, 2, 3. 3 pataas. Dito naman, ako, 1. Dito, 2 pataas, kami. So, yun lang pinagkaiba nila. Ang pinagkaiba nila sa meaning, pag pinag-uusapan natin sa meaning, ang pinagkaiba lang nila is sa pronoun. Sa meaning hindi pa sa itsura. Saka na yung itsura. Meaning muna tayo. Okay, pagdating dito, ang ginawa lang natin is, papalitan mo lang ng, ang mudari mo, ang ma'lum mo, ginawa mo lang siyang majhul. So dito, halimbawa, yaktubu, magsusulat pa lang siya, o kasalukuyan siyang nagsusulat. Ano na mangyayari sa kanya pag ginawa nating yuktabu? Salukuyan may sumulat sa kanya. Okay, kasalukuyan, sinusulat ang pangalan niya. Or sa future pa siya, isusulat. Ang tawag doon, yuktabu. Dito, dalawa na sila. Dito, tatlo na sila pataas ang sinusulat.
Ganon. Dito isang babae ang sinusulat. Dito dalawang babae ang sinusulat. Dito tatlong babae na ang sinusulat. Dito, pagkausap mo lalaki, sabi mo na sinusulat ng pangalan mo. Na, sabi mo, dalawa kayong sinusulat. Dito, tatlo kayong sinusulat kasi kausap mo na eh. Pagdating dito is, pero hindi nyo alam kung sino ang nagsusulat. Di ba yun ang majhul? Hindi alam kung sino ang doer. Pagdating dito, sabihin mo sa isang babae, na, sinusulat yung pangalan mo, sister. Hindi ko alam kung sinong nagsusulat. Pagdating dito, dalawa na yung kausap mo, babae. Pagdating dito, tatlo pataas na babae ang kausap mo. Pagdating dito, sabihin mo sa sarili mo, na, susulatin siguro yung pangalan ko. Pagdating dito, na, susulatin siguro yung pangalan namin. So, yun ang pinagkaiba nila. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, dito sa ma'lum, alam kung sino ang doer. Dito sa majhul, hindi alam kung sino ang doer. Okay, next. Dadako na tayo saan? Sa amar. Ang ibig sabihin ng amar, future. Ang future, command with future tense. Halimbawa dito, kasi anim lang. Bakit anim lang? Kasi yung taong uutusan mo lang, yung kausap mo. Yung second person lang. Kaya anim lang siya. Halimbawa dito, kausap ko isang lalaki, Anta. Sabihin ko sa kanya, magsulat ka. Yakob, Oktob. Yakob, magsulat ka. Ngayon, pag dalawang lalaki ang uutusan ko, Oktoba, magsulat kayong dalawa. Pag tatlong lalaki pataas, sabihin ko sa kanila, Oktobo, magsulat kayo. Pag isang babae naman, Oktubi, magsulat ka. Pag dalawa sila, Oktuba. Pag tatlong babae pataas ang kausap ko, utusan ko sila magsulat, sabihin ko, Oktob na. Magsulat nga kayo. So, lahat yan ay puro second person. Hindi pwede utusan mong sarili mo, gawin mong amar. Hindi rin yung mga taong pinag-uusapan nyo. Paano mo utusan ng taong pinag-uusapan mo? Pinag-uusapan ninyo? Hindi. Ang pwede mo lang gawing amar, yung taong kausap mo lang. Dito lang sa second person. So, ganun lang. Ang purpose natin dito is, ang gusto ko lang i-emphasize sa inyo, yung mga timbangan na ginagawa. Yung timbangan natin. Kasi parehas lang yan. Diyan natin yung kukunin lang, lagi. Always kayo stick sa guide. Stick kayo sa guide. Okay. Ngayon, magta-try tayo ng isang word. Igaya natin dito. Halimbawa, nasara. Nasara. Gagawin natin nasara. Ano ba yun dito? Okay. For example, etong tabaka. Gawin natin siyang, ilagay natin siya dito. Tabaka, o gagawa tayo ng isang ulit. Duplicate lang natin. Wait lang. Duplicate lang natin to. Ay, mag-duplicate. Ustad, Control D po. Control D. Select niyo po yung slide tapos Control D. Yung slide po dito na B. Select ko na eh. Control D. Okay na. Gumana na pala.
Okay. So, tingnan nyo dito. Halimbawa, ang verb natin is tabaka. And then, gagawin mo siyang dalawa. Gawin mo siyang pangdalawahan. Dagdagan mo lang ng alif. Di ba? So, ano mo dyan. Dito, dagdagan lang natin ng alif. And then, plus alif. Tingnan natin nga kung gagana ba. Okay, tabaka. So, dalawa na silang dito nagluto siya. Isang lalaki. Dito dalawa silang nagluto. Dito, pag tatlo pataas nang nagluto. Wait. Ano nangyari? Wait lang. And then, plus wow. And then, leaf. So, tatlo na silang nagluto. Alisin mo lang yung ganyan. Magiging tabaku. Tabaku. So, maging ganyan na siya. And then, next. Lagyan ng ta. So, ganun lang natin siya gagayahin. Ganun ang manggaya. Tabakat. So, ang isang babae nagluto, tabakat. Pag dalawa silang nagluto, paano nyo siya ano? Tingnan nyo nga. Dalawang babae. Dagdagan mo ng ta at alif. Magiging? Tabakata. Tabakota. Okay, tabakata. Ganyan, ganyan. Tabakata. Ngayon, pag tatlo ng babaeng nagluto, Tabak na. okay, gagawin nyo ng tabak na. Saan na ba yung babae? Saan punta na yun? So, gawin nyo, palitan nyo yan ng sukun, nun, patha, tabak na. And then, ang kinaganda, pag umabot ka na dito, straight mo na yan. Yung tabaka na yan, straight na yan siya. Palitan mo lang yung dulo niya. Halimbawa, dito, tabakta, tabaktuma, tabaktum, tabakti, tabaktuma, tabaktuna, tabaktu, tabakna. Pag umabot ka na, sa hun na, straight na siya. Tingnan nyo, dito, katab na. Ang palitan mo na lang is dulo-dulo na lang. Dulo na lang ang papalitan. Katab na, umabot ka na dyan. Dito, ta, katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. So, yun ang gusto ko sabihin sa inyo na straight mo na lang siya. Yun ang, ano niya, tawag dito. Yung ang madali na lang siya. So, yun ang pagbabago according saan? Sa verb. Inshallah subhanahu wa ta'ala, next week, i-continue natin. Hahatiin ko muna kayo sa tatlo. Tingnan ko muna. Si Jacob ang isa, si Catherine, pangalawa, at saka si Arabel. Ang group 1, ulat ko dito. Wala na bang ano? Wala na bang tawag dito? Walang nasa Facebook Live, moderator? Moderator, tulog ka ba? Gising. Usual study dyan lang sila sa Zoom. Nandito Present na lahat naman sa lahat. Zoom? May absent na isa, si Rosaifa. Okay, una ang gagawin natin, hatiin natin sila. Teka lang, listen ko na yung